Nang ma-interview ang mayor ng San Felipe, si Engineer Reinhard Jerezano, pero nasa abroad daw ito habang isinusulat ang aming report. Pero sa nauna niyang ibinigay na interview, ipinaliwanag niya na ang dredging ay para masolusyonan daw ang pagbaha. Binabaha na kami dito. If you will go to the upstream side, 20-30 meters higher yung riverbed than the land side. So, you see, lahat ng tubig sa bundok. You see, lahat ng tubig sa bundok, bago dadaan doon, dadaan mo na rito. There are structures na talagang even before pa akong mag-mayor. So they're already there. And I keep on reminding these occupants na they are always at risk. Na kasi yung dagat umuusad eh. Akala ng iba, hindi babalik yung dagat. Yung iba nagtatayo ng cottages and so on initially for temporary. I think instructed pa sila to leave the coastal area. Meron ng move together with, of course, with DNR and the Provincial Engineering Office to delineate talaga yung boundaries. Asan ba itong mga resort and let them understand yung nature ng coastal area. Anong gusto mong sabihin sa gobyerno, local man o national? May mga pera yung mga barko na dinadalhan nila ng buhangin. Sana kami, bago nila gawin, bigyan naman nila kami ng protection para magkakapaghanap buhay kami at saka makapagbigay din kami ng hanap buhay dito sa local. Stop dredging. Hindi lang po buong beachfront ang masisira, kundi po buong community. Wala na po kaming matitirahan. Kung pwede nga lang po sana ibalik ninyo ang buhangin na kinuha ninyo. Sa isa ring interview ni Mayor Jerezano sa Inquirer.net noong 2024, sinabi niya na ang buhangin mula sa San Felipe ay ginagamit sa isinasagawang reclamation projects sa Manila Bay. Nakuhanan ko kamakailan mula sa eroplano ang kasalukuyang reclamation project sa Manila Bay at ang napakaraming mga barko na nagtatambak ng buhangin. Gatuldok lang ang mga ito mula sa ere, pero sa malapitan o mula sa dalampasigan, mga higanteng barko pala na siyang naghahakot ng buhangin mula sa mga ilog at kahit sa karagatan. Ayon sa mga residente, madalas daw makita ang sand dredging ships, hindi lang dito sa San Felipe, kundi sa ibang mga lugar o sa karagatan ng Zambales at pati nga raw sa ibang mga probinsya. May mga haka-haka o espekulasyon noon na ang buhanging ipinantambak ng China sa mga inukupan nitong EEZ o Exclusive Economic Zones at teritoryo ng Pilipinas ay nanggaling din di umano sa karagatan ng Pilipinas mismo, bagamat wala itong kumpirmasyon. As far as we know, these dredging ships are owned by and operated by the China Harbor Engineering Corporation. Chinese company, mainland China? Yeah. So lahat ito Chinese dredging vessels? Yes. Would you know if this were the same dredging ships na gumawa rin ng artificial islands sa West Philippine Sea? There were a lot of stories ng mga nakasakay ng mga barko na yun na Pilipino, na sabi nila nagdadala sila ng buhangin doon sa mga disputed islands natin. Pero yun pa lang yung alam namin, naririnig namin ng mga ebidensya. And meron kaming software app that we're using to monitor the dredging vessels. Sometimes we see dredging vessels na Chinese, tapos hindi siya pumupunta sa Manila Bay. Papunta siya ng north. Tapos lumagpas na rin siya ng Bukaw River, yung isa pang dinidredging dito. Lumagpas na rin siya ng Pangasinan, ng Ilocos. Sabi ko, saan ba pupunta to? Na pagkatapos niyang maghukay ang buhangin dito sa aming ilog, saan siya pupunta? Batay sa aming pagsasaliksik nung nagsagawa ang Hong Kong ng reclamation para sa kanilang airport, isa ang Pilipinas sa mga kinuhanan o binilhan nito ng buhangin. Sa parehong taon, inalmahan ni nooy Senator Ralph Recto ang posibilidad na Pilipinas nga ang pinagkukunan ng buhangin para sa reclamation projects ng ibang mga bansa. So is it possible na itong mga dredging ships na rin na ito would extract sand from Philippine seas
and bring it elsewhere, outside the Philippines kaya? I think merong sumasalisi na hindi permit holders dito sa dredging na pinapabayaan lang nila. And before the Manila Bay reclamation na sinusuplayan nila, they were actually supplying sina governor, they were supplying Singapore. Inaamin nila yon. Nung bago ako dumating dito, nagbebenta na sila sa Singapore. Nalulugi sila kasi pababaan. Saka yung ano. So nagkataon naman na merong reclamation sa Metro Manila. We're very angry, first of all. We're really broken-hearted sa ginagawa ng pamahalaan sa atin, especially the local government. Mula nung nangyari to, wala silang pakialam dito. Instead na suportahan ng mga tao dito, sinisisi pa nga kami. Bakit kami nakikipag-away? Bakit sila nagtayo dito ng structures? Obligasyon nila na itigil ang dredging, obligasyon nila na tulungan ang mga tao dito. Because under the policy, sa DAO 13, 2019, may bond pa nga doon ng mga contractors. Dapat meron silang 20 million peso bond. Paano natin babayaran sina Eli dito sa nangyari sa kanila? 20 million, kasya ba yun sa buong San Felipe? Ang dredging nito ay napakalaki ng pakinabang sa mga Sambalenyo. Nagkakaroon pa ng revenue ang probinsya. Siguro po kung may nagre-reklamo man isa, dalawa, pero merong sariling interest. Wala po naman talagang legal na nasisira. Kasi po nandoon sa lahat sa accretion. Ilan lang po naman yon. Kanya nga po lahat ng mga nag-ooperate na yan, merong ban. I-decide na lang ng interagency committee para po bigyan ng compensation. Ang mga may-ari is mga incheck. Kasi hindi maintindihan yung mga kwan nila eh. Letters na kwan dahil incheck ang pagkakagawa ng mga kwan nila, pangalan. May nakikita po kami, mga Chinese, mga kwan na bumababa pag araw ng Biyernes, Sabado. Sila po ang mga trabahante doon sa loob ng barko. Ito ang mga ng Chinese, kalat nila. Nagsaliksik ang aming team tungkol sa nabanggit na Chinese company, ang China Harbor Engineering Company o CHEC. Ayon sa kanilang page, isa silang major international engineering contractor na ang pangunahing serbisyo talaga, dredging at ang paggawa ng marine infrastructure projects at reclamation services. Kinumpirma ng mayor ng San Felipe, ang CHEC ay subsidiary ng China Communications Construction Company o CCCC na nagsagawa raw ng dredging sa kanilang lugar at ang nakuha nilang buhangin ang siyang ginagamit di umano sa reclamation project sa Manila Bay. Yung flood control na sinasabi nila, it's just now an excuse para kumuha ng sand reclamation para sa Pasay Harbor na ongoing project ngayon. And there are 21 reclamation projects in Manila Bay. So, anong gusto nilang gawin? Pukayin kaming lahat dito sa Zambales. Actually, this is not an artificial accretion. This is natural accretion. Nagawa talaga ni Mount Pinatubo. Bumabagsak lang ng bumabagsak yung buhangin niya. Pag nakita niyo yung ilog, di ba? May tubig ngayon, gumaganyan lang siya. Ganyan lang ang flow niya. Pero pinakialaman nila, binutas nila yan. Eh di, kumukuha siya ngayon ng buhangin dito. Ang buhangin pong na-extract dito ay dinadala po doon sa Pasay Reclamation and then doon po sa airport ng Bulacan. Maganda nga po at kahit paano nagkaroon ng mga reclamation na ganyan. Kami yung bumubuhay ng ekonomiya dito sa Zambales. Sina Eli, yung mga resort owners dito nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Dahil wala naman kaming mga factories dito. Wala kaming industries. Puro farms na to and tourism. Yun ang pinagkikakitaan dito sa probinsya. Kung tutuusin, tila walang hanggan ang buhanginan ng Pilipinas, lalo't napakalawak ng ating karagatan. Pero para saan ba ang yamang ito kung ang paghakot naman ng buhangin para sa mga dambuhalang proyekto kung saan man ay magdudulot naman ng pahirap at pasakit sa mga maliliit? Patigil mo na to! Hindi pwede itong ginagawa nila!